Mga boss, kapag sinabing nasa abroad, ano ang nasa isip ng tao sa Pilipinas? Mapera. Nung hindi pa ako nakakapag-abroad, kapag nalaman ko ang isang taong nag-abroad na kakilala ko, ang nasa isip ko agad, mapera to. Tama ba ako? Mayaman ka na talaga. Pautang naman. Iba-block ka na. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Wait lang mga boss. Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon, ngayon po ay araw na ng Miyerkules dito sa amin sa Canada. At mag-aalas 9 ng umaga. Wala akong trabaho sa full time bilang isang panadero. Pero may part-time ako ngayon. Pasok ako ng alas 9. Medyo makulimlim, parang uulan pero hindi naman. Malamig yung hangin. Magpapatoka muna ako ng kalapate mga boss. Mga boss, kapag sinabing nasa abroad, ano ang nasa isip ng tao sa Pilipinas? Mapera. Di ba? Yun ang totoo mga boss. Sarap pakinggan, no? Abroad. Ganon din ako eh. Nung hindi pa ako nakakapag-abroad, kapag nalaman ko ang isang taong nag-abroad na kakilala ko, ang nasa isip ko kaagad, mapera to. Maganda na ang buhay nito. Malaki ang sahod nito. Diba? Yung iba sa atin ganon, alam ko. Dami pang tubig. Mamaya pagbalik ko sasalino ko yan. Pero marami pa yan eh. Let's go mga boss. Kain lang kayo dyan ha. Tama ba ako? Pag sinabing abroad, mapera, di ba? Sana all mapera. Sa totoo lang mapera talaga. Kasi nga nasa abroad ka, di ba? Sasabihin pa ng iba na saang bansa nag-abroad yung anak mo, saang bansa nag-abroad yung kapatid mo, saang bansa nag-abroad yung anak mo. Siyempre tulad ko, nasa Canada. So, isip nila dolyar. Malaki ang sahod. Sa totoo lang malaki talaga, di ba? Hindi sinabing kasi depende kasi sa kung magkano yung sahod mo. Pero pag sinabing Canada, iisipin mo is dolyar, malaki yung sahod, malaki yung palitan sa peso. Kung sumasahod ka dito ng 1,300, malaki na yon. 1,300 Canadian dollars. Sa peso, malaki na yon, di ba? So, sa isang buwan, kahit sabihin natin sumasahod ka na ng mga 100,000, malaki talaga.
kapag dinala mo sa Pilipinas yung pera. Pero sa tulad ko na nandito sa Canada at marami akong binabayaran dito sa Canada, halos konti na lang talaga ang maiipon mo. Dahil sa mga binabayaran mo dito sa Canada. Wait lang mga boss, washroom lang ako. Balikan ko kayo. Kain tayo mga boss. Ito ang sarap oh. Yung konti na lang. Ang bango pati. Dagupan. Halos maubos ko na. Malingam-gam na tubig mga boss. Maaga pa naman. Alas 9 ang pasok ko. 8:25 pa lang. Ba't kaya ang sarap ng sardinas, no? Hindi nakakasawa mga boss. Sayang, baka maalikabukan. Pamaya pwede pa ulamin yan. Thank you Lord. At nabusog na naman ako.
Dala ako ng ano, sapatos pang trabaho. Nagkakadahon na yung puno ko ng mansanas mga boss. Ayan. Nagsisimula na siyang dumami. Eto wala pa eh. Wala pa ako nakikita. Tapos isip ng mga tao sa'yo sa Pilipinas na nakakakilala sa'yo na mapera ka talaga. Kasi nasa abroad ka, lalo na pag nalamang nasa Canada ka, di ba? Minsan nga may nakasalubong daw ang aking nanay sa palengke. Ang sabi daw sa kanya, kamusta na mare, nasa Canada na pala anak mo, mayaman na kayo. Sabi daw ng aking nanay, hindi. Nasa Canada yung anak ko, pero marami din siyang binabayaran doon. At mahal din ang mga bilihin doon. Dami kong basura mga boss. Yun ang sabi. Hindi na ako magsasasakyan mga boss. Lalakarin ko lang kasi dito lang yung sa tapat namin. Ayan, dyan lang yan. Tapos sasabihin pa ng may magsasabi pa sa'yo na, kamusta na Boss Jay, nasa Canada ka na pala, ba't may sasakyan ka pa, may bahay, mayaman ka na talaga. Pautang naman. Bigla kang uutangan mga boss kapag hindi mo pinahiram or sinabi mo yung totoo na kapos ka, ibablock ka na. Ibablock ka na. Minsan may sasabihin pa sa'yo medyo masakit, ay yabang mo naman, ang damot mo naman, para pera lang, ganyan, ganyan. medyo may mga masakit kang maririnig. Kasi sa totoo lang, kung kaya naman, bakit hindi, di ba? Sino ba naman ang taong ayaw tumulong? Pero syempre, depende rin sa kakayahan ko. Kung kaya ba ng budget ko, bakit hindi, di ba? At syempre may pamilya tayo, so kailangan muna nating unahin yung pamilya natin. At kung may sobra, bakit hindi? Tutulong tayo, di ba? Yun nga lang ang nagiging problema minsan, na sa mga ating kaibigan, kapag mayroong nagsabi sa atin at natanggihan natin, lalo na kapag malaking halaga, siyempre hindi naman natin kaya, nagpapakatotoo lang tayo. Kasi nga, di ba, sabi nga natin na, sabi nga ng mga OFW, hindi naman pinupulot yung pera sa ibang bansa. So maging sa puntong yun, nagpakatotoo lang ako. Sinabi ko lang sa kanya yung totoo na hindi ko kaya. Kung kaya ko, kahit papaano makakatulong ako sa'yo. Pero sa puntong yun, sa pagkakataon yun, hindi ko kaya. Kasi meron ako mga bagay na inuna. Siyempre may mga magulang din ako at may kailangan din siya dahil may edad na. Kaya siyempre mas priority ko muna na tumulong sa aking parents, sa aking mga magulang, lalo na nagkakaedad na, di ba? Alam naman natin, pag nagkakaedad na ang ating mga magulang,
kung ano-ano na yung mga nararamdaman. Kaya sana sa mga ibang tao na may mga kamag-anak sa abroad o kaibigan sa abroad, kung sakali man na dumating sa punto na magipit kayo at hindi kayo napagbigyan, sana unawain nyo rin. At siyempre, hindi naman talaga ganun kadaling kumita ng pera sa abroad. Kahit na nasa Canada ka pa o saang bansa ka pa na mayamang bansa. At kung doon mo din gagastos din yung pera para ikaw ay makakain, siyempre kailangan mo sa sarili mo. Kaya makaipon ka man, konti lang, diba? Mga boss, pasok na tayo. Napadaldal ako sa inyo. Paglada tayo. Mga boss, na-share ko lang yun sa inyo. At alam ko na hindi lang naman ako yung nakaka-experience ng gano'n, na may mga kaibigan na nanghihiram sa atin. Wala namang masamang tumulong. Natulong din naman ako sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, lalo na yung mga malalapit sa akin. Yun nga lang, syempre sa kabilang banda, hindi mo magagawa palagi at hindi ganun kalaki yung maitutulong mo. Para sa akin kasi, na kahit konti nabigyan mo sila, kahit pa paano malaking kabawasan yun sa mga problema nila, kung ano man yung gastusin nila. What's up mga boss? Mga boss, tapos na ang part-time ko. Uwi na tayo mga boss. Nakikita nyo na yung kapaligiran mga boss. Nagkukulay green na. Ito na talaga yung summer mga boss. Napakainit na, haba. Pero malamig yung hangin. Dala ko yung pantrabaho kong sapatos. Ano yung binata ko, pumasok na eh. Pumasok na sa part-time niya. Mga boss, bago nga pala tayo magpaalam, meron lang po ako gusto nga i-shout out mga boss. Shout out po kay at bike tayo 7055. Ang sabi niya dito, no pala makakapag-watch Pops. Ride safe sa'yo idol. Pa-shout out ako next vlog mo. Salamat sa maliwanag na videos, parang nakapunta na rin. Salamat sa pagbahagi. Bagong kaibigan, kabayan. Sana madalo mo din ang bahay ko. Salamat, B. Ayun. Salamat po ulit kay at bike tayo 7055. Mabuhay po kayo, sir. Sir, idol, boss, mabuhay ka po. Nawa po ay lagi ka pong mag-ingat sa pagbabike. At alam niyo naman po ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Pagdating sa mga bike lane, talagang minsan inaagaw na rin yan ng mga 4 wheels, mga trucks at saka mga motor. Kaya doble ingat po sa pagbabike. Mabuhay po kayo. Sir, at bike tayo 7055. At pa yung isa. Ito pala mga boss.
Ayun, shout out din kay @anventurous vlog. Ang sabi niya dito, hello Kuya Jay. New subscriber mo, magpinsan po tayo. Hehe. Maraming salamat kay @anventurous vlog. Maraming salamat sa iyo, pinsan. At nakadalaw na rin ako sa bahay mo. Parehas kay ni Sir at bike tayo 7055. Nadalaw ko na rin po ang bahay mo. Mabuhay po kayo, pinsan. Maraming salamat sa inyo. At sana patuloy kang magsubaybay sa aking mga videos na ina-upload. At magtulungan lang tayo at darating din ang araw na mas dadami din yung mga viewers natin. Maraming salamat ulit kay pinsan. Paano mga boss? Paalam.